Ito mga kapare ko ay ang Poco F7 Ultra, ang isa sa pinakamaganda at pinakamalakas sa phone na nirelease ngayong 2025. At sa video na to, aalamin natin kung totoo nga ba talagang worth it tong bilhin for gaming. Dahil isasalang natin to sa ating extreme gaming test, na kung saan lalaroin natin ng tuloy-tuloy at walang humpay itong 15 high demanding graphics game na to, at isa-set up natin tong mga games na to sa pinakasagad na settings na capable itong Poco F7 Ultra, para malaman natin kung anong optimization na ginawa ni Poco para sa Snapdragon 8 Elite. Merong bang heating issue, makunat ba yung battery, at kung ano-ano pa. Kaya kung interesado kayo at binabalak nyong bilhin itong phone na to, ay tara, pag-usapan na natin. So, quick recap lang tayo para sa hindi pa aware sa specification ng phone na to. Unang-una, meron po tayo ditong Snapdragon 8 Elite chip. Ito yung pinakamalakas at pinakamagandang gaming chipset ngayong 2025 ni Snapdragon. Para magkaroon kayo ng idea sa capability nito, nakakuha tayo dito ng 2.4 million Antutu benchmark score. At meron din tayo ditong best loop score na 6,000 plus pagdating sa 3D World Extreme Stress Test. Meron na rin tayo ditong Vision Boost D7 dedicated chip, kaya makakatulong dito sa gaming. At pagdating sa kanyang battery ay naka 5,300 mAh lang tayo. Gusto ko lang ding linawin na isasagad natin lahat ng settings ng game na lalaroin natin para malaman natin kung ano yung pinakakaya niyang gawin pagdating sa gantong stress test or heavy gaming style. Kaya kung meron dyan mga heavy gamer user, for sure makakatulong sa inyo yung data na malalaman natin dito sa extreme gaming test. Pagdating naman sa preparation na ginawa namin bago namin gawin yung extreme gaming test, syempre una, chinarge muna natin itong phone na to up to 100%. So ito siya mga kaparagoy. And then sinet up namin yung brightness na to sa 75%, and then yung kanya namang volume sa 50%. And then ang gagamitin din natin dito na source ng internet is mobile data. Gamit din tayo dito ng FPS meter at timer, at yung pinaka overall room temperature natin ay nasa 31 degree Celsius lang. Gabi po namin sinagawa yung testing kasi medyo mainit na kapag tanghalit madaling araw, mapapa-open kami ng aircon nun. Anyway, yan lang yung kinakailangan yung malaman, at ngayon mag-jump na tayo sa extreme gaming test. At unahin natin yung isa sa pinakamagandang AAA game ngayon, which is itong solo leveling. Pagdating dito, sinet up natin sa pinakasagad na setting sa kanya, which is very high graphics, 60 FPS, and high resolution settings. At pagdating sa naging gaming performance neto dito, decent na decent dahil nakakuha tayo dito ng solid 55 to 60 FPS sa story mode. Maintain yan mga kaparekoy. Pero kapag pumapasok na tayo ng dungeon or nag-gate tayo, at kapag inactivate natin yung ating game booster, bumababa to ng 27 to 35 FPS, pero papitik-pitik lang naman at bumabalik din agad sa 60 FPS. Pero yun nga lang, medyo weird kahit sa Poco F7 Pro, ganito rin yung naranasan ko kapag nasa solo leveling and then dungeon or gate yung pupuntahan natin. Nagkakaroon siya ng pagbaba sa FPS. I don't know why, pero pagdating sa story mode, okay naman. Kagaya ng sinabi ko, naka 60 FPS setup tayo dito, kaya medyo weird yung nangyayari dito. Anyway, after ng 30 minutes of playing ng solo leveling, nakakuha tayo dito ng decent temperature na pumalo lang ng 36 to 37 degree Celsius lang. Yung next naman nating sinalang dito is itong Genshin Impact. Syempre, dating gawe, max out settings, highest graphical preset settings, and then 60 FPS combo. Bali dito, sa first 10 minutes ng paglalaro natin ng Genshin Impact, inactivate ko dito yung ating frame rate interpolation. And then, pagdating dito, napaliwanag ko na sa full review natin na automatic na bumababa ng 40 FPS yung ating actual frame rate. Pero yung feeling niya sa gameplay ay naka 120 FPS. Medyo weird kasi yung sistema na ginamit nila sa game interpolation nila, at na-explain ko na yun sa full review natin. Mas maganda, tingnan na lang ninyo para magkaroon kayo ng idea. But just I said, 40 FPS man yung nakikita ninyo dyan, ay nasa 120 FPS yung gameplay natin. And kagaya din ang naging feedback ko dito mga kaparakoy, merong mga part na nagkakaroon siya ng stuttering or ng laggy effect dahil nga nawawala yung pag-i-interpolate niya ng frame or pag-generate ng frame kapag meron ng mga clash or marami ng monster. Kaya after ng 10 minutes, turn off din namin to agad at sinet up namin siya sa normal usage, at nakakuha tayo dito ng decent 60 actual FPS. And to be honest, medyo mapapansin ninyo yung pagbabago ng frame rate natin from activated game interpolation to non-activated game interpolation. Mapapansin natin yung sudden changes, pero pagdating sa gaming capability, 60 FPS is the sweet spot. Anyway, after ng 10 minutes ng paglalaro na merong game interpolation, nakakuha lang tayo dito ng 38 to 39 degrees Celsius lang. And then, after 20 minutes naman ng tuloy-tuloy na paglalaro without using game interpolation, nakakuha din tayo dito ng 36 to 37 degrees Celsius. At based sa data na nakuha natin dito, hindi siya kagaya ng ibang mga phones sa merong game interpolation or frame rate interpolation na umiinit talaga yung device kapag inactivate natin yung game interpolation. So dito kayo
kay Poco, masasabi ko ng goods yung implementation nila. Pero pretty much annoying dahil nga nagkakaroon siya ng stuttering kapag ginagamit natin yung frame rate interpolation niya. Anyway, walang pahinga-pahinga. Next naman nating sinalang dito is itong WUWA. Pagdating dito, sinetup natin yung kanyang frame rate sa 60, yung kanyang graphics sa ultra high, and then sagad na lahat ng settings sa ibaba nito. Pagdating dito, nakakuha tayo ng decent performance which is 60 FPS. All the way yan mga kaparagoy. Pero meron pa rin ako mga natala dito na panaka-naka lang naman at papitik-pitik na 56 to 57 FPS, pero the rest nasa 60 FPS yung gameplay. Kaya pagdating dito sa WUWA, walang kahirap-hirap, goods na goods yung performance seto dito at hindi tayo nahirapan. And after ng almost 30 minutes sa paglalaro, nakakuha tayo dito ng 40 to 41 degrees Celsius lang. Next naman nating nalaro dito which is the OG1, Devil May Cry. Pagdating dito, sinetup natin siya sa pinakasagad na settings, naka super high yung ating resolution at saka graphics, and then meron tayo dito 120 FPS setup. At pagdating dito, nakakuha tayo ng maintaining 120 FPS sa mismong gameplay. Walang nangyaring pagbagsak, walang nangyaring problema, all the way smooth na smooth to dito. Kahit na maraming animation at marami ng monster at marami ng mga nangyayari sa mismong screen, hindi nahirapan itong phone na to. And then after ng ilang minutong paglalaro, nakakuha lang tayo dito ng decent temperature which is 34 to 35 degree Celsius lang. Next naman nating sinalang dito which is one of your favorite, lagi ko itong sinasabi, itong Zenless Zone Zero or ZZZ. Sinetup natin yung settings nito sa pinakasagad na setting which is yung rendering niya is high, yung effects quality niya is high, and then yung kanyang FPS is 60. Pagdating dito, nakakuha rin tayo ng decent 60 FPS. By the way, kung meron nga pala kayong account mga kaparagoy na pwede nating gamitin para dito sa Zenless Zone Zero sa mga susunod nating extreme gaming test, baka naman pwede nyong i-email yung account ninyo dahil kahit ako, nahihirapan na rin ako mga extreme gaming test dahil ang pangit ng account namin. But anyway, para sa mga kaparagoy natin dyan na gusto magpahirap, comment nyo lang or kaya i-email nyo lang sa amin. Anyway, nakakuha pa rin tayo dito ng panakanakang frame drop. Papitik-pitik lang naman at hindi masyadong halata kung wala kayong FPS meter. Pumalo siya ng 50 FPS to 46 FPS na papitik-pitik na frame drop, and then bumabalik din agad sa 60. And then after ng ilang minutong paglalaro, nakakuha tayo dito ng 38 to 39 degree Celsius lang. Walang pahinga-pahinga again. Next naman natin sinalang dito is itong Desert Mobile. Sinetup natin to sa 60 FPS high frame rate settings, and then yung resolution natin is high, and then yung iba pang settings is max out settings sa red. At pagdating dito, walang kahirap-hirap na minaniya ng Poco F7 Ultra dahil nakakuha tayo dito ng 60 to 64 FPS at wala po tayong natalang frame drop dito kahit na nag-check kami ng footage. Nga pala, I think kaya na itong game na to na pumalo ng 120 or 90 FPS man lang. I don't know, pero sa ngayon wala pa akong alam na setting sa kanya, pero I hope magkaroon sa susunod. Anyway, pagdating dito, walang kahirap-hirap. After ng ilang minutong paglalaro, natapos na natin yung gameplay at nakakuha tayo dito ng 36 to 37 degree Celsius lang. Next naman natin nalaro dito, another good game, Diablo Immortal. Bali, pagdating dito, sinetup natin sa high resolution and then 60 FPS combo. At pagdating dito, minanilan din ng Poco F7 Ultra yung game na to dahil nakakuha tayo dito ng decent 60 FPS at walang kahirap-hirap niyang maintain tong 60 FPS sa game. Pero nung nag-check kami ng footage, may mga nakita kami na pailan-ilan lang naman na pagbaba ng frame to 57 FPS and then bumabalik na rin agad sa 60. Kaya pagdating dito, consider as maintaining 60 pa rin siya. Anyway, after ng ilang minutong paglalaro dito, nakakuha tayo ng 36 to 37 degree Celsius lang. Anyway, walang pahinga-pahinga. Next naman nating nalaro dito is itong Vanishing Grey Raven. And then dito, sinetup natin siya sa pinakasagad na settings sa kaya sa kanya, which is ultra settings lahat. And then pagdating sa naging gameplay natin dito, nakakuha tayo ng 60 FPS all the way. And wala po kaming natalang frame drop dito kahit anong nag-review kami ng footage. As in, all the way 60 FPS, which is nice pagdating dito. Kaya maning-mani lang sa Poco F7 Ultra tong game na to. And after ng ilang minutong paglalaro, nakakuha tayo dito ng 35 to 36 degree Celsius lang. Next naman nating nilaro dito, and personally, my favorite game ngayon ay itong Car X Street. At then dito, sinetup natin yung settings niya sa 445. Bale, yan kasi yung representation ng settings niya. Bale, hindi na namin siya ginalaw basically sa default settings. And then dito, nagulat ako sa naging performance niya dahil bihira lang ako makakita ng phone na merong consistent 60 FPS performance dito sa Car X Street dahil isa pa rin to sa game na hindi pa ganun ka-optimize. Pero pagdating dito kay Poco, nakakuha tayo ng decent and maintaining 60 FPS. At nga pala, thank you sa kaparikoy natin na si Joseph Nomo dahil binigyan niya tayo dito ng Car X Street account. At kung gusto nyo nga rin palang mag-avail sa kanya ng account, bale, meron siyang shop sa TikTok na kung saan nagbebenta siya ng account. At ito yung kanyang mismong name, Geo Car X Shop. Puntahan lang ninyo at sabihin ninyo na napanood nyo dito sa video na to. And thank you ulit, Joseph, sa pagbibigay ng magandang account sa akin dahil dito, mas na-enjoy ko yung Car X Street. But anyway, after ng ilang minutong paglalaro natin sa Car X Street, nakakuha din tayo dito ng magandang thermal dahil pumalo to ng 39
to 40 degree Celsius lang. And medyo nagulat ako dyan dahil unlike sa mga Snapdragon 8 Gen 3 na na-testing ko dito, pumalo sila ng 43 to 45 degrees Celsius pagdating sa Car X3. Tanging si Poco lang yung pumalo ng 39 to 40 dito. Anyway, move na tayo sa mga game na yan at ipasok naman natin yung mga shooting games. At walang pahinga-pahinga again, yung next naman nating sanalang dito is Farlight 84. Bali dito, may max out settings ang ulit natin, HD graphic and then extreme FPS settings. Bali, kinakailangan kasi natin i-HD yung graphics niya para lumabas yung extreme FPS settings. At pagdating dito, nakakuha tayo ng decent 120 FPS maintain pagdating sa ating mismong gameplay. However, nung nag-check kami ng footage, may mga napansin pa rin naman kaming frame drop at panaka-naka lang naman or papitik-pitik lang dahil meron tayong mga nakita dito na 106 to 115 FPS na frame drop, pero don't worry, bumabalik din agad sa 120 and sometimes mas nagmi-maintain siya sa 119 and 118. But in overall, pagdating dito sa Farlight 84, wala tayong magiging problema dahil decent yung naging performance neto dito. At after ng ilang round, nakakuha tayo dito ng 41 to 42 degree Celsius lang. Walang pahinga-pahinga again, next naman nating sinalang is itong Blood Strike. At dito, sinetap natin siya sa extreme FPS, ultra graphics, and ultra resolution. Pagdating sa naging gameplay natin dito, nakakuha din tayo dito ng decent and maintain 120 FPS as in, walang kahirap-hirap na 120. Pero nung nag-check din kami ng footage, napansin namin na meron pa rin talagang panaka-naka, same lang din ng Farlight 84 na bumababa siya ng 116 to 117 FPS. At kagaya ng sinabi ko, hindi nyo naman ito mapapansin kung hindi kayo gagamit ng FPS meter. At dito sa case namin, napansin lang din namin talaga siya nung nag-review na kami ng footage at hindi dahil sa mismong gameplay. At pagdating dito, decent at wala dito yung magiging problema sa Blood Strike. At pagdating dito, after ng ilang rounds din ng paglalaro, nakakuha tayo ng 38 to 39 degree Celsius lang. And after ng 4 hours and 42 minutes mga kapare ko, nalobat na ng tuluyan itong ating Poco F7 Ultra dahil pumalo na siya ng 1%. At pagdating dito sa kanyang overall battery capacity, masasabi ko na okay yung kanyang battery dahil meron akong mga 6,000 mAh phone na na-try at halos nasa 4 hours lang din yung tinagal ng iba. Yung mga hindi pa masyadong optimized. Kaya medyo napaisip din ako sa ginawa nila dito sa Poco F7 Ultra. But anyway, more on that, doon na lang sa dulo ng video para tuloy-tuloy yung ating mismong extreme gaming test. Anyway, walang pahinga-pahinga, saksak lang sa charger and then jump na agad sa next game which is PUBG Mobile. By the way, wala nga pala tayong bypass charging dito sa ating Poco F7 Ultra and yes, disappointed pa rin ako pagdating dito dahil wala pa rin siyang bypass charging. Ano na Poco? 37,000 pesos bone but wala pa rin bypass charging. Anyway, pagdating dito sa PUBG Mobile, sinetap natin siya sa pinakasagad na settings which is smooth graphics and ultra extreme frame rate settings. Bale, kinakailangan kasi nating ibaba yung graphics para ma-unlock natin itong ultra extreme frame rate. And then, pagdating sa naging gameplay natin dito, decent na lang din at walang kahirap-hirap sa Poco F7 Ultra dahil nakakuha tayo dito ng max FPS na 120 FPS and maintaining FPS na 120 FPS din. At kahit na nag-review kami ng footage at chinek na rin namin sa aming tracker, wala kaming nakita dito na pagbaba ng frame rate. And then, after ng 1 round sa PUBG Mobile, nakakuha tayo dito ng 38 to 39 degree Celsius lang. Next naman natin sinalang dito at isa sa pinaka hindi optimized sa game ngayon which is itong Warzone Mobile. Bale, sinetap natin siya sa pinakasagad na settings again, high graphics and then uncapped FPS. At pagdating sa naging performance neto dito, nung una, okay naman dahil nakakuha tayo dito ng 120 to 100 FPS. And then after ng ilang minuto or sa kalagitnaan mismo ng paglalaro natin, bumababa ng 60 to 90 FPS yung nakuha natin dito na FPS. Bale, dito na siya nag-maintain sa 60 to 90. Panaka-nakayan, paiba-iba which is hindi na rin naman ako nabigla. Sa halos lahat ng phone na na-testing ko before, Snapdragon 8 Gen 3 man or 8 Elite man, ganito yung nagiging performance sila sa Warzone Mobile. At pagdating dito, hindi na rin masyado yung surprising dahil nga hindi pa ganun ka-optimize yung game na yan dahil nga PC games pa rin yan na kinompress para maging isang mobile game kaya hindi pa ganun ka-optimize. Anyway, pagdating dito, okay naman yung naging performance natin. Playable na playable. Pero dito, tangi na nag-init itong ating Poco F7 Ultra dahil pumalo to ng 44 to 45 degrees Celsius after lang ng almost 25 minutes ang paglalaro. And just I said, hindi naman niya nakakabigla so kung gusto natin pababaan yung temperature at makakuha ng mas decent FPS dito, ibaba natin ng konti or i-tweak natin yung graphics quality niya para magkaroon tayo ng mas decent performance sa Warzone Mobile. Anyway, next naman natin sinalang dito is itong Call of Duty Mobile. At pagdating dito, walang kahirap-hirap, normal settings lang ulit, medium graphics and then ultra frame rate settings, yan yung pinakasagad. And then pagdating dito, maning-mani lang yan sa Poco F7 Ultra dahil nakakuha tayo dito ng 120 FPS sa both MP and BR mode. At wala po tayong naging problema dyan. Nga pala, pagdating sa gyroscope, okay na okay din po. Maganda yung hardware na ginamit nila. Responsive na responsive. Same ng mga gaming phones
sa na-testing natin before. And then after ng magkasunod na paglalaro ng MP and BR mode, ay nakakuha tayo dito ng 40 to 41 degree Celsius lang. Yung next naman natin sinalang dito at yung pinakahuling game na rin na itetesting natin dito is itong GTA San Andreas at sinetup natin siya sa max resolution. Yan lang naman yung pinaka-supported settings. Yan na lang yung pwede nating mabago. And then pagdating dito, no frame drop pero 30 FPS lang tayo. By the way, hindi po modded game to. Galing to kay Netflix or Netflix based na GTA San Andreas. So pwede nyo rin itong laruin kung meron kayong Netflix. But just I said, hanggang 30 FPS lang tayo dito. So medyo weird ng konti. Sana ma-update na sa susunod. At after ng ilang minutong paglalaro, pumalo lang ng 37 to 38 degrees Celsius yung nakuha natin dito sa ating GTA San Andreas. And after ng 6 hours and 37 minutes ng tuloy-tuloy ng paglalaro at walang humpay, natapos na natin yung ating extreme gaming test. At ito yung summary and also conclusion na need din yung malaman pagdating sa Poco F7 Ultra. Pagdating sa optimization and gaming capability, kitang-kita naman natin na halos lahat ng game min-max out yan ng settings. Not halos, as in lahat yan max out settings at tanging konting tweaking lang yung kinakailangan natin gawin sa Warzone Mobile para bumaba ng konti yung temperature and also mas magkaroon ng decent performance pagdating sa FPS. But all the way pagdating sa mga game na tinasing natin, kitang-kita naman natin na binasic lang yan ng Poco F7 Ultra. At pagdating naman sa thermal, totoo po yung nababasa ninyo sa ating title dahil malamig-lamig po na extreme gaming test yung nakuha natin dito sa ating Poco F7 Ultra dahil tanging Warzone Mobile lang yung uminit sa phone na to sa extreme gaming test natin dahil nga pumalo siya ng 45 degrees Celsius which is pretty alarming. And then the rest ay nagmi-maintain ng 41 and below temperature. At yung mako-consider natin na alarming temperature is above 43 degrees Celsius. And unlike sa Poco F7 Pro, makikita natin na maganda yung ginawang optimization dito ni Poco pagdating sa kanilang Ultra version. At kitang-kita naman natin na goods the goods yung ating nakuhang temperature dito at saka gaming capability. Pagdating naman sa battery capability nito, medyo natuwa din ako sa naging performance niya. Actually, yung mga 6,000 mAh battery capacity na na-try ko before, umaabot lang din ng 4 hour plus yung inaabot nila sa ating extreme gaming test. And pagdating dito sa 5,300 mAh ng Poco F7 Ultra, na-reach nyo rin na kayang gawin ng mga 6,000 mAh pagdating sa ating extreme gaming test. Ang medyo disappointed lang ako dito, wala pa rin tayong bypass charging kaya magcha-charge pa rin tayo kapag na-reach natin yung moment na palubat na siya. So yun lang yung medyo disadvantage pagdating dito. And yung pinaka final verdict and also overall conclusion ng video na to, based sa data na nakuha namin, kitang-kita natin na pagdating sa optimization, pagdating sa gaming capability and also sa thermal ng Poco F7 Ultra, kitang-kita natin na maganda yung ginawa ni Poco dito. Kaya thumbs up sa kanila. At isa rin to sa pinakamalamig or pinaka may magandang optimization na Snapdragon 8 Elite phone na na-testing ko so far ngayong 2025. So kung meron mang ilalabas na mas magandang Snapdragon 8 Elite phone na okay yung optimization na ginawa ng company, ipifeature din agad natin yan dito sa ating channel. Kaya abang-abang kayo dyan. So kung meron kayong gustong idagdag or meron kayong gustong i-clarify sa video na to, i-comment nyo lang sa comment section below para mapag-usapan natin. Anyway, this is your boy para kay Steven Tips. Anong opinion nyo sa video? Comment nyo naman sa ibaba. Yun lang. Peace!